So, kani sila, ingon sila, no, parehas na daw sila na lukewarm, no. Ako lang i-emphasize, no, kanang lukewarm gani. Matayan ninyo kanang nga word nga gi-address ni Lord, kanang nga church nga gi-address ni Lord is kaning Laodicea. Before gi-address ni Lord ang Laodicea, Philadelphia nga church ang gi-address ni Lord. Pasabot nga kini magud Philadelphia nga church, Ephesus, I think church lang sa Ephesus and Philadelphia ang wala katilaw og rebuke sa Ginoo. Nganuman kini nga mga churches daghan kay ni sila gipang go through nga nagpadayon ba. Tapos katong time nga nag-open na og door si Lord. Nanay open door, nanay blessing. Pwedeng grabe nimong kanang on fire ka tong una sa Ginoo, pagka RW nimo, grabe ka mo submit, grabe kay ka mo spend time sa Ginoo. Tapos na-open ang door, na-meet ang imuhang mga needs, gi-bless ka financially, protected ka, tapos medyo na-relax ka, mao ni naitabo sa mga people nga na-relax na didto sa Laodicea na lukewarm. Kana ganing nakaabot nagdaghang kwarta, wala na siya problema, nanay breakthrough sa negosyo, wala na gina-go through, murag na relax na lang, nahimong lukewarm, dangerous kaayo kana nga situation. Dili ka kabalo mo handle ba sa mga breakthroughs nimo. So dili lang ni siya ingon na, but of course apil pud na siya sa ang lukewarmness man gud is sa sin. Kanang 'di ba gi-emphasize naman nato dito sa Sunday service nga na-danger kung ma-lukewarm ka kanang mawala imong fire. Pwede man good nga okay ra sila ra didto. Pero tong una grabe kay ka mo commit. Grabe on fire kay ka no sa meeting, present ka permanente sa mga kakulian sa church, present kay ka. Then excited pud ka magdivo. Spend time sa Sunday service, on time kay ka. Pero along the way, murag nabahaw ka, isa ka factor ana is kana katong gingon ako sa inyo katong worldliness. Kanang influence sa world. Unsa man, love nimo sa money. Dili na nimo tungod kay kay breakthrough, dili na nimo unahon na jud nimo imong panginabuhi kay wala na nimo gina-value ang ato ang fellowship, spirituality, di jud ka mabugnaw. Then dangerous kaayo kay ngano man nagtuo ka nga save ka. Take note, ang iyang warning, ako takang iluwa. I will spit you out niya ng Ginoo. Pasabot nga, nabilong na gud ka sa body ni Lord, gitubos na kaniya. Pwede pa di ay kaniya i-reject. Ngano man, ikaw murag relax na lang kay ka ba, especially sa sin. And gina-neglect na nimo, ginasultian na ka ni Lord, dili gyapon ka mo mukuan ngano man, ang lukewarm man good, akong gingon sa inyo dili jud ka patay og kagaw. Pasabot kung lukewarm ka, kanang sala, murag okay ra na sa imuha na. Ngano man, wala, maapektuhan naman ka, tintalon ka, matintal ka dayon, ngano man lukewarm man kay ka na Kristiyano. Even diri sa sulod, ga Facebook na lang mo, na-meeting, pero tong una, okay ra kayo mo. Pero karon murag, social media na lang mo diri sa meeting, magana. So, diha ninyo na may bawaan. Tingala mo, no? So, mo na nga, there's danger sa pagiging lukewarm. Amen? And, kato, no, wala na mo to na, wala, gipa-emphasize sa Holy Spirit dito, katong association kaayo, no? Actually, ang association dito is, of course, sa friends, uyab, marriage, katulay na pa-emphasize niya dito. Kay basig ipa-emphasize ang church dito, daghan di mobalik na dito nga mga baguhan. And para jud ni sa inyong mga leaders kining church. Kay business na share, gipa-share niya dito. Marriage, single, especially kamo mga single na dinhi, kabalano mo asap mo padulong. Kung ikaw born again na ka, Kristiyano na ka, unya mo attach kag unbeliever, mura kag ox nga nibira ka og donkey. Diba? Akong emphasize niyo dito ang verse no nga pwede di ay ka birahon aning donkey. Kasi rin mga donkey gaig ulo. Kuha ninyo. Pwede ra mo na okay pa karon no kamo nga mga single,
Okay pa mo ana, tikatikon ra mo ana, mura mga buutan, pero magtingala mo ana along the way, magsabay na mo, minyo na mo, daghan kay mig na encounter ana sa church. On fire kayo ang babae, on fire kayong lalaki. Pero usually jud katong mga ushers na mo before, 'di ba, na yung mga ushers katong naging partner man to ni Jen no dito. Grabe ka on fire kayo. Naka-uyab og ka ng dili on fire, donkey. Wala, dili ganan manimba, dili tanan. Palong oy. Wa ka balik. So, kana, warning na sa inyo ha, nga naman, dili jud ka pwede mo associate at the same time, maging one sa darkness. Nga naman, gitubos gud ka sa Ginoo niya. Imagine ninyo sa Genesis 1, ang first nga gihimo sa Ginoo didto pa lang sa langit. Kung tanawon ninyo, giseparate niya ang yawa sa langit. Dito pa lang sa langit, nagsugo na siya trabaho, giseparate niya ang yawa. Pag abot din ni sa yuta, pag create ni Lord sa yuta, giseparate niya ang darkness og day and night. Dili pwede niya ikuyog ang day og night. Giseparate niya ang day and night. Karon ikaw na noon gikuha na ka sa kangit-ngit, mubalik pa kag kangit-ngit. So dili lagi pwede niya na siya diha. No, ato nang gi-emphasize na diha. But pag abot din ni sa kwan sa sanata. Dito ta sa association. Girantro naman ako na dito. Nasabta naman siguro ninyo no nga i-maintain lang ninyo ang inyong konsensya. Tama? Ayaw ninyo i-allow nga makurap ang inyong conscience. Amen? Unsa may way nga magsugod o kakurap ang imong conscience, kanang isi-isiho na lang ninyo ang sin. Seared conscience ang tawag ana. Kasabot, corrupted na, nabagtok na ang imuhang konsensya. And nakubal na ba? Sama sa kamot ni Bert. Di ba, Bert, kumugunit kag kalayo, di na niya mabati. Mugunit na siya kalayo si Bert, magsugbami. Kuwaw na niya ang kalayo. Dugay na siya mapaso. Nga naman, nagkubal na ang iyang kamot. Simple na siya sa kuan. Wala lang na ako gi-example si Bert dito kay pasig mo ingon ang mga bag-o dito. So man si pastor iyang ibulgar. Ana dili oy. Dirita sa mga leader kay diri pamilya man gud diri. Dito na yung mga bago kasabot. Pero kato jud ang isa sa pinaka konkretong example apod ato aside sa seared nga katong gisunog. But katong dili nakakabati og sala. Kana ang ginatawag nato nga seared conscience. Kanang okay na lang sa imo magpurno, nga padayon na lang ka, nya leader na ka. Okay na lang sa imo padayon ka sa inyong sexual immorality, padayon na kag pangawat, padayon na kag pamakak, padayon na ka og dili mag-forgive. Mao na nay corrupt nga conscience. Asa nagsugod na siya? Hinay-hinay, ginagmay. Pero ang conscience nimo nga connected diha sa conscience or sa spirit sa Ginoo, magtingala ka, magsige man nag-remind ng Ginoo. Pero gimuhang gina-override ba? Then the more ka override ana, magtingala ka, mabagtok na siya. Mao na giingon pud ni Paul, ayaw magtuo aning mga tawhana kay ngano man because ang ilang mga konsensya seared na, bagtok na. Amen. So kung naaman mga dili mauni mong nahimo, mga ikagpasaylo dahil sa Ginoo para dili mabagtok. Amen? Pasayloon man ka sa Ginoo, sipyat man yun da. Pero ang importante, ikaw mismo, mga ikagpasaylo. Expose nimo ba? No? Taas-taas ba ya po na nga topic sa konsensya, pero maura man to ang gipa-emphasize ni Lord. Pag-abot din ni sa association, direta sa association, associate with the right people. Diba sa 2 Corinthians chapter 6. Sa unsa ni sa marriage, do not be bound together with unbelievers. Clear kayo no? What partnership had righteousness and lawlessness?
Or what fellowship has light with darkness? So, dili jud pwede. Nakuha ninyo? Then, clear kayo in the context of marriage na sa Deuteronomy 22. Dili ka mo plow, you must not plow with an ox and a donkey harnessed together. So, dili yun siya pwede i-partner ang donkey o ang ox. Nga naman, gahig ulo ang donkey. Dili yun mo maging successful sa iyong trabaho. Which is, stubborn jud kayo ang donkey. Ang gina-point diri nga donkey is mga unbelievers. Kung ikaw on fire ka kay Lord, birahon jud ka sa donkey. Kuha ninyo. Mao na, nag-warn ang Ginoo, especially ikaw, believer na ka. Pero kung ikaw, unbeliever mong duha, duol mo sa Ginoo, naging believer mo, mas dako pa kayo na nga dyansa. No? Pero kung ikaw, on fire na ka, kunya nagminyo, dayon ka og unbeliever, minyo na mo, tingala ka ana, pirahon jud ka ana. No? And, tanawon po ninyo diri sa church. Okay. Ako ni-emphasize din sa church kay I pray nga di mo manglood, no? Kay mga leader naman mo. Ang church, 'di ba, association man nato ginistoryahan. Pag abot sa 14, yan yun dia, what fellowship has light with darkness? Kung naana ka sa Ginoo, na-receive na nimo siya na ang light ni Lord sa imo, tama? Dili pwede mag-uban dinhi sa church ang darkness ug ang light. Pasabot nga dili pwede nga dili jud ka gusto magbag-o. Amen? Naba mo diha? Kay ngano man ma-feel jud na nimo nga dili ka welcome dinhi sa church kung dili ka ganan magbag-o. Muhawa jud mo diri sa church. Ngano man ang church is a body of Christ nga puno og light. Kung magpadayon kag pakasasala diri magtingala ka, ikaw ray mohawa. Ayaw mi ninyo basula. Kung ikaw gapadayon pa ka sa imong sala, gabisyo pa mo, ngano man, clear kayo ang Bible, nga giingon diha sa Bible, nga, if I walk in the light, as God is in the light, we have fellowship. Ganahan mo din, Nakuha ninyo? Kano man, body lagi sa Ginoo ang church. Nakuha ninyo? Klaro? So, ingayon diri, di ba, sa 1 John man to, verse John 1:7 man to, nga, if you are living in the light, as God is in the light, then, yan na siya, we have fellowship. Di ba si Arnel, naman siya yung mga problema, pero gusto yun niya mabuhi, ay mapuyo og light. Mo na, ganahan siya makig-fellowship. Tama? Excited siya makig-fellowship. Nga naman, naman siya sa kayag. Naman siya mali. Naman siya problema. Pero, mas ma-attract siya sa light. Pero, kung dili niya gusto magbago, tingala ka, maski yung saon na badlong, maski yung saon ni Mugstorya, dili siya gusto, tingala ka, mawala yun siya din sa fellowship. Nga naman, dili man siya gusto mo puyo sa light. Klaro? Tere, padahin ta. Pag abot din ni sa dire sa 15. Sa isaw na lang nato ni. Akong gi-emphasize po last Sunday nga ang lawas ni Kristo, it is the physical body of unseen God. Tama? Kung mangutana mo, kinsa di ang Ginoo, mutanaw ka kang Kristo. Tama? Unsa ang kinaiya sa Ginoo? Full of grace and truth. Tama? Karon, kung mangutana mo karon ang mga people, especially ga question, kinsa di ay ang Ginoo? Masulti na ba nimo karon kinsa ang Ginoo pinagi sa imong kinabuhi? Dili. And mao ni ang pinaka-importante. Ang church, it is the expression kung kinsa ang Ginoo. Kung mangutana karon ang mga people, mao gani na nga taga-asa na siya nga simbahan. Example, kamo nakitaan mo diri part mo ani nga church, tapos nakita mo gakiat mo usahay, no, ako lang niyang kunay, correct rata mo niya. Nabilong mo sa church, pagbantay mo sa inyong aksyon, nga naman, gina-represent ninyo ang Ginoo. Nakuha ninyo? Naba mo diha?
So kumuingon mo ani karon nga taga DCIM na siya, naana na sila sa Ginoo. Dapat bantayan nimo imong aksyon nga mao-align siya sa batasan sa Ginoo. Unsa man ang Ginoo? Puno og grasya, puno og kamatuoran, puno og pagpasaylo, puno og gugma, puno og purity. Tama? Kaya ang Ginoo is pure man. Unya karon gahimo kag dili maayo, misrepresentation sa Ginoo ikaw. Nakuha ninyo? So mao na nga especially sa inyo like for example kamo nga nag-go through pa sa mga bisyo, no? Ga-represent mo sa Ginoo through the church. Kita ba? Nabilong man gud mo sa church. Ang sigarilyo, ang inom, ang drugs, trabaho yun na siya sa mga unbelievers. Nakuha ninyo? Kaya nga naman, pure ang Ginoo, dili jud niya gusto hugawan ang inyong lawas. Kay gibayran gud tanan ang inyong sakit, gibayran niya ang imong bisyo. So karon pagbantay mo karon sa inyong aksyon, nganuman ga-represent man ka kay Lord. Kuha ninyo, dili lang sa murag respeto sa amuha, dili lang. Respeto nimo sa Ginoo. Nakuha ninyo? Ayaw mo kadlok sa amuha. Ay makita ni pastor, wa man ko kapamadlong sa inyo diha. Pero gatanaw ang mga people sa inyo kay gina-represent na to ang Ginoo, ambasador man ka sa Ginoo, pagbantay ka sa inyong aksyon. Especially na ay mga bag-o pa din mga unbelievers, ay kanang ginawin pa nato. Kana gani wala gani na sa usab, makitaan mo gasigarilyo pa diha sa kilid. Gasigarilyo din na, nakasigarilyo diha. Ang mga people around us, gatanaw atong silingan. Ginawin pa nato ang tigahatag pa natog bugas nga katong lalaki. Ano ba yung mga membro? Ano gunang yang term? Ano ba yung mga membro ninyo? Oh. Kusog lagi gyapon na sila mga manigarilyo. So unsa ba day imo ang kuan ni ga-represent mo? Nakuha ninyo? Kung di ka kapugong, ala panigarilyo na lang dito sa imo sa inyong balay CR, ayaw lang jud diri po din tawon sa atong fellowship. Kuha ninyo? Gina-disrespect po ninyong fellowship sa Ginoo. Nakuha na nyo? Ako ana lang ni klaroon sa inyo ha. Even mo ato tag mission, gibadlong si Kuwatog dito sa Aloro. So man na imong kauban pastor, unsa man na siya, kuan pa na siya. Kuan palagi daw gyapon kasi garilyo kay ang mindset man gud sa uban, once nga wala pa ka kaset pre ana sigarilyo, mura kag unbeliever sa ilaha. So kita pod nga ga-encourage sa mga people, murag unsa man ni wala mo ga represent og tarong sa Ginoo kay nga naman wala may purity makita nako sa inyong team. Amen. Nakuha ninyo ang point din So, ingon diri sa Bible niya. Yang yun diri sa verse 6:15. What harmony can there be between Christ and the devil? Dili jud pwede mag-uban. Pangyawag ko ang Ginoo, tama? Gibulagan niya sa impyerno. Ang yawa. Ibilin sa langit ang mga Diyosnon. Tama? So dili jud pwede kuyugon. Unya, ang body ni Christ is people ni sila nga gusto jud og magbago. Sama sa akong gingon sa inyo walay perfect sa body ni Christ. Kita ba? Dire. Nagastripe ta nga maliwat sa Ginoo. Nakuha ninyo? Kita tanan. Muna nga wala mi ga condemn sa inyo kay nga naman gusto man jud ninyo magbago. Gusto man nimo magbago, tabangan mo, pila na bitaw ka tuig ning uban diri, no? Kita man ninyo no kung unsa ang patience nga gihatag sa ako sa Ginoo ug sa matag usa sa inyo nga tabangan og ampo kining mga brothers, brethren nato nga nanginanglan og tabang. Especially prayer, no? I-pray nato nga mabago sila. Wala taga pang condemn. Ako ninyo? Pero always ko mag-ingon sa inyo kung dili jud ninyo gusto magbago, abri jud ang pertahan. Nakuha ninyo? Kaya nga naman, body good ni Lord. Body good ta ni Lord. And ako lang ni-emphasize niya, di ba? Yung yan dire. How can believer be partner with unbeliever? Tama? So,
Clear kaayo nga sa langit pa lang gibulag na sa Ginoo ang yawa. Clear kayo nga ang believer is a child of God, ang unbeliever is a child of the devil. So wala jud fellowship si Christ sa demonyo, tama? Even gani, kita ninyo ha. 'Di ba moingon ni katong time nga naay mga na demon possessed, dili gani mo istorya ang Ginoo sa yawa. Dili niya i-allow ba nga mustorya ang yawa sa iyaha. Ngano man di ko ganahan ani nimo. Nakuha ninyo? 'Di ba katong mga ikuan niya, get out. Mo na siya, 'di ba? Ikaw mo kuan ka ng laming-lamingon pa niya si Jesus Christ, wala siya fellowship. Never jud siya mo fellowship sa yawa. Same sa tuwa. Naana ka sa kahayag, ikaw nga naa dinhi, ganahan jud ka magbago, naatay fellowship. Pero kung dili jud ka, gusto jud ka magpadayon gyapon pakasasala, wala jud fellowship, wala jud kay lugar dinhi. Amen? Napa mo diha? Pag-abot dinhi sa 16, what agreement? No, clear kayong gingon niya diri sa church ni i-address. What agreement has the temple of God with idols? Or what? For we are the temple of the living God. So take note, ang church is the temple of the living God. Pero pag abot din ni sa 16, wala ni na-emphasize dito sa Sunday service, tanawa diri sa 16, 1 Corinthians 16, 3:16. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Tama? So kung tanawan ninyo, kita daw, diri sa verse 16 is, we are the temple of God. Tama? Pero pag abot din ni sa kuan, sa tawag ani, diri sa 2 Corinthians 6:16. We are the temple. We. Tama? Pag abot sa 1 Corinthians 3:16, you are individual nga temple sa Holy Spirit. Tama? Na ba diya? Ma-emphasize ni mo na? First Corinthians 3:16, you are. Ikaw, individual ni, you. Nakuha ninyo? Pag abot sa 2 Corinthians 6:16, before aning a verse, we, ang church. Klaro? So, we are the temple of the Holy Spirit. Pero diri sa 1 Corinthians 3:16, individual siya nga kita, temple siya sa Holy Spirit. Tama? Temple sa Ginoo ang church. Tapos, dili daw pwede mag-agree ang temple sa Ginoo og idol. Unsa man ning idol? Ang idol is a fake God. Nako ninyo? Nagpuyo sa imuha ang balaang espiritu sa church. Tama? Pero kung part ka din sa church nga gahimo gyapon kag sala, you are an idol. Pasabot nagpuyo sa imo ang fake nga God. Dili ta magkasinabot din simbahan. Kuha ninyo? Kani dili na nimo pwede ikuan dito sa Sunday service. Ngano man? Makadungog idol ang mga unbeliever. Sa man yung mga idol, di yun nila mag-grasp jud. Sa ato pa, kung naa ka din sa church, dili jud ka gusto magbago, tago gyapon ka sa imuhang sala. Gimix nimo ang idols, fake God, og ang Ginoo nga naa sa ato ang temple kita. Nakuha ninyo? So, ang may tabo, mangibabaw man ang kahayag, magtingala ka, na yung mga people nga mohawa na sa church, na yung mga people dili na magpakita, na yung people nga pangluod na sa toa, nga naman, unsa may naa sila yung mga idols. They are continue living in sin. Tapos mo mix ka karon sa temple sa Ginoo, di yun na pwede. Kuha ninyo? So,
Makita po ninyo, ang mga kauban nato din sa church, especially kanang mga nanghawa, gistoryahan jud nako na. Before na sila manghawa, makipag-talk, ang uban, dili madayon og talk, but before pa na sila maghawa, nakatalk na ko, ana sila kaduha, katulo, kaupat, dili lang kaupat. So, dili man jud. Mao man jud ang ilang gusto. Padayon magyapon sa ilang gusto himuon, so wala ko'y mahimo. At least, dili ko manubag sa Ginoo. Pero kanang moingon mo nga wala istoryahan, istoryahan jud nato na sila. Amen? Para matanggal ang inyong mga arguments ba nga gipasagdan raman to. Except lang kanang mga people nga gi-entrust sa inyo ha, kamo po'y manubag ana. Pero kanang mga people nga na ako'y connection nga makigtalk pa sa ako tambag jud ko ana. Mo encourage ko, mo pray ko, say kung dili na mo tuo, deliverance na, para lang malipong-lipong og mawala ang yawa. Then ikaw man jud willfully gusto jud nimo magpadayon gyapon sa imong sala, wala koy mahimo. Tugyan jud ti ka or let go jud ti ka. Mao na nga dili jud ko niyo expect nga habol-habulon pa ta mo ngano man. Kung tanawon po ninyo si Jesus Christ, kaisa ra siya istorya kay Peter. Do you love me, Peter? Feed my lamb. O pag human to respond dayon si Peter nga naman nakuha lang to siya ba? Nadala lang to siya sa iyang kahadlok katong time magidinay niya si Jesus Christ. Pero lahi jud kanang willfully giwarningan na niya si Jesus Christ si Judas. Tando-tando ra si Judas sa Last Supper. Pero na day plano nga mubalik gyapon sa imong batasan. Lahi kanang namali ka ba pasama ni Pedro ba? Nga na siya nga dili ta ka i-deny. O pwede ni anak ka sa RW dito ka i-deny. Lord, grabe, sold out jud ka. Pero along the way na fail ka, bangon lang balik. May mga people nga ipadala ni Lord sa imo welcome jud mo din sa church kung mga balik mo. Amen? Pero muingon mo sa kuha karon, na human na mo gipang istoryahan, tapos gusto jud nimo magkuan, di jud nimo gusto magbag-o, wala tayo mahimo. Amen? So i-guard po din yung mga heart. Napa mo diha? Kay basig unyag makuan mo, no, madala pud mo mga storya. Padayon ta. Unsang promise ni Lord sa temple niya? Kung ikaw jud nagpadayon ka. God said, verse 16, 2 Corinthians 6:16, just as God said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. So, unsa ang kuan niya? Kung kita, padayon ta nga mo maintain og purity din sa church. Bahala na gamay ta, ngano man, kung i-maintain nimo ang purity sa church, bahala na gamay ta, God will walk with us. Pasabot, makita nimo nga ang Ginoo moglihok jud sa tuang. Pero kung kita i-tolerate nato ning mga dili gusto magbag-o, kita bitaw ninyo halos Sunday service na ginadil si Lord sa tuang. Pride, tanan, no, halos tanan nga ngano mangigo man na si pastor, dili jud na ako mangigo, ang Holy Spirit gastorya sa imuha ana. Nakuha ninyo? Ngano man gusto ni Lord magbag-o ka. Nya gusto ni Lord nga kini nga church ma-maintain ang purity. Napa mo diha? Kay para ang Ginoo magkuyog sa atoa. He will walk with us. Napa mo diha? Then sayang gingon diha. No, so again, kung naa ka dinhi sa church, pasabot nga ang wala tay laing desire dinhi mabag-o ka and ma-maintain imong purity. Napa mo diha? Kay ngano man, He will walk with us. Then yan na siya, He will dwell. Puy-an jud ta sa Ginoo. Amen?
He will dwell asa sa church. Sa asa man nga church. Church nga nag-maintain og purity, at the same time, church nga nag-separate sa darkness and sa light. Klaro? Then, niya na siya diya. Ang promise niya? And I will be their God. Asa man ka, ana? No? Tiniyanggi ko diya, He will also call them His people. Clear kayo ang Bible nga na requirements kini nga promise ni Lord. Ang promise ni Lord naa siya'y if. Tama? Ang love ni Lord unconditional. Pero kini nga promise niya, mudwell siya sa mga church nga nag-maintain og purity, mudwell mo walk siya sa church nga gi-separate niya ang darkness ug light. Nakuha ninyo? Then, sa niyang yun diya, sa iyang instruction sa tuwa, verse 17, basa. Sa iyang yun diya, therefore, come out from their midst and be separated. Kung naamoy mali karon nga mga association, pag-decide mo. Amen? Kung mali ka na inyong relationship, come out. Tama? Kung mali na imong ginasabay-sabayan nga barkada, kabalo ka nga mabira na ka na imo barkada, naon sa mapalong naman ko ni Lord, di na ko ganahan manimba, di na ko ganahan mo spend time, di na ko ganahan mo, wala na ko'y ka ng growth, di na ko ganahan mo tubo, di na ka ganahan mo training, di na ka ganahan wala na kay, di na ka ganahan sa mabulaton sa Ginoo. There's something nga naka-entangle sa imo ha. That's why niya ang Ginoo, come out. Amen? So, kung ikaw pod karon nga na din no? Kabalo na ka nga sa imong situation karon, kung sanay nakabira sa imo ha, you come out. Come out from wrong partnership, wrong friends, wrong relationship. Then, come out from church with mixtures of unbelievers and believers. Ayaw mo stay din kung dili jud mo gusto magbag-o. Ngano man, ma-feel ninyo ba in spirit? Murag dili lagi ko welcome. Mabati na ninyo. Muna nga maski unsaon ninyo explicar sa kuha, makabalo na jud ko ana nga dili jud ka gusto magbag-o. Muna gibati ka nga gusto ka mohawa. Nakuha ninyo? Kay nga naman, wala man tayo laing ginatudlo diri is magbag-o. Kay alangan pod nga muuyon na lang mi sa imo ang ginahimo. Muna makatilaw jud mo diri sa ato ang family meeting, medyo mas bugat gamay. Ngano man, kay leader naman gud-mugod. Dito sa Sunday service, medyo tapaw gamay, pwede pa na makuan gamay, matulon-tulon pa nimo sa mga unbelievers nga gi-invite ninyo, pero diri wala jud tay laing desire is magbag-o ta. Amen? Then, sa gingon ni Lord sa 17, do not touch what is unclean. Kung maghimo ka na, no? Undang na kasay mo ang ginahimo nga dili mayo, sa gingon niya, I will welcome you. Pasabot, kung gusto jud ka magbag-o, balik ka din sa church, welcome jud ka. Amen? Same pod sa Ginoo, i-welcome jud ka sa Ginoo kung mag-decide jud ka magbago ka. Kamo tanan, kita man tanan natin gina-go through. Pero ang kagwapo lang sa inyo is naman may mali, pero everyday gusto niyo magbago. Amen? Kaysa dili ka gusto magbago, di balik ka di sa akong simbahan. Kung gusto, dili jud ka gusto magbago. No, kadito, okay raman sa imo, di man ka maistoryahan og ingon General man tanan ng message. Dire kay maisa-isa man nato na. Amen? Kini, dili lang nimo mahimong God ang Ginoo. Unsa pa ang promise ni Lord sa verse 18? Grabe, puno na jud kay ka ba? Sa gingon niya, I will be a father to you. Kanang father nga word,
na ay protection and provision. Ang papa mo protect and mo provide. Klaro? Kung mo separate ka, aning mga dili maayo nga relationship. Naba mo diha? I will be a father to you. Mahimo ti kang anak. And daughters to me, says the Lord Almighty. So, unsay promise niya if you come out and we separate from wrong association? Unsay una? I-welcome ka niya? Mahimo pa siyang father to us? Mahimo tang mga anak and daughters? Sa sunod, He will be our Lord and He will dwell on us. Mo na yung mga promise ni Lord sa ato. Klaro? Naba mo diya? Come out. Naman kay dili mayo ginahimo karon, come out. Then kung naman kay wrong association, separate. Kabalo na mo si makapalong sa inyo. Excited man mo tunguna, kabalo man ko. Tunguna, grabe, early kay mo diri. Along the way, mga late na mo permanente. Oh. So nga naman, nahinay na bahaw na. I pray na maka-recover mo, come out and be restored. Amen? Napa mo diya? So diya lang ta mo dwell kaning kaning sa to ang association, no? Especially sa inyong relationship, business, sa church. Dili pwede i-mix ang light and darkness sa church. Klaro? Dili pwede mag-mix ang temple sa Ginoo ug idols. Clear? Tama? So again, seryoso ta dinhi nga magbag-o. Naba mo diha? Let us pray. Heavenly Father, salamat Lord sa imong word. Father, help us na mo come out sa mga dili maayo na mga ginahimo. Even Lord, sa mga associations na mo. Forgive us, Father, kung sa mga wrong relationship, wrong partnership, wrong association na mo, Father. Forgive us. And kung naman, Lord, kaning attitude na mo nga na-lukewarm nami, tungod kay naka-experience mig breakthrough sa among finances, breakthrough sa health, nahimo naming lukewarm. Even sa tong health, pwedeng on fire kay ka katong pagdisiplina sa imo ni Lord sa imong health. And katong naayo na ka, ginaisi-isi na napud ninyo ang inyong ginakaon. Wala na mo'y disiplina sa inyong kaon. Na-lukewarm na mo. Na-lukewarm na ta. May tagpasahilo sa Ginoo. Nahimo na tang liedisya sa tong health. Ask of forgiveness. Father, forgive us sa among mga undisciplined nga life, nga lifestyle, even sa among food. Nga lukewarm na pud mi, Lord. Forgive us. Wala na may conviction sa among mga ginakaon. Forgive us also, Father. And Father, kung lukewarm man mi sa sin, dili na mi makaburn sa sin. Murag gina-take light na lang namo. Forgive us. Send us your fire, Father. We need your fire. We don't want, Father, nga malukewarm mi. Gusto na mo, Lord, on fire, 100% diya sa imo. And 0% for the world. 0% for ourselves. 0% sa love of money. Love of fame. 0% sa pride. 100% for you alone, God. Father, salamat kayo sa imong promises that you will be our God, you will be our Father. We are your sons and daughters. And you will dwell and walk with us. Salamat that you will never leave us and nor forsake us if
we will separate from wrong association. And if we go out, if we come out from this sinful na mga ginahimo, we thank you for your promises, Father. Salamat. Father, release your fire again to us. Come on, you ask that fire to consume you, to consume us. Because that fire will consume us and purify us from any impurities. After you ask forgiveness, ask the Lord to consume you with your fire. With that fire, Holy Spirit, consume me. Kauna ko sa imong kalayo, Holy Spirit. Let your fire will rest upon us, will consume us and purify us. Fire, Holy Spirit. We thank you for that fire. Father, we thank you. We bless your name. Ignite our hearts nga on fire balik sa imong word. On fire sa imong presence. Do not allow me, Father, nga malayo mi sa vine. We bless your name. In Jesus' name. Amen and amen. Kabalo mo sa point number 4. Gingon diha, na-connect ka sa vine. Diba, kung dili ka ma-connect sa vine, you will be thrown sa fire. Abi mo gud nato, kung nadawat na nimo si Lord, 100% na jud ka, nga connected sa vine. Dili. If manggod diyang gingon diha, pasabot, if you remain, kung gusto ka magpadayon, nga mo connect. If you remain in me, tapos niya na siya, I in you. Gusto ka mag-obey siya. Then, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. And ang sanga baya is, isugnod baya ang sanga nga wala nakakonect sa vine. Tama? Asa man ka isugnod? Sa impyerno. Imbis nga fire from the vine nang imong madawat, fire sa lake of fire imong madawat. Klaro? Nga ba mo diya? Para maklear lang ba? Ang kuhan nga, mabahaw ka, magsige mo na, mabahaw ka. Diba sabot sa mabahaw, mawala imong fire, mabugnaw ka ba? Muna yung gina-point out na ako diya. Once nga nabugnaw ka, dili na pwede dawaton sa Ginoo ang mga lukewarm. Clear kayong revelation, ako takang iluwa niya na siya. So dili yun tinuod nga 100% saved na ka kung gidawat ni mo ang Ginoo. Nakuha niya ninyo? Kay kung wala niya, kung 100% midawat nimo ang Ginoo, pasabot gusto na jud di ay nimo magpadayon gyapon pakasala, gidawat ra nimo ang Ginoo. No. Kay kung no connect jud ka sa vine, hinay-hinay kung unsang duga sa vine, mao jud mag-flow sa imo ha. Unsang life ang vine, mao jud mag-flow sa imo. Pasabot nga naanad man katong una sa imong pakasasala, pero hinay-hinay magbago na ka, ganahan ka mo ampo na, ganahan na ka mga pasaylo sa Ginoo, ganahan na ka ginay-hinay mabago imong kinabuhi. Mo na pasabot ana. Pero kung dili koy, di ko mutuo sa Ginoo. Ikaw ray Ginoo, ikaw ray kwan, kinsa ka nito nagingon ana? Nako na istoryahin ka ganiya. Ha? Kinsa ka nito si Richard na siya gingon sa ako kaganiha nga naay kusog kay muwali sa daplin sa dalan. Grabe siya ka-radical, muwali sa daplin sa dalan. Karon dili niya mapasaylo iyang mama. Kabalo ko siyang gingon, gusto na ko maimpyerno, brad. So, unsa ni itabo? No, unsa ni itabo ato? Wala siya nag-remain sa vine at the same time, wala siya nag-obey sa gusto may tabo sa Ginoo. Dili man to pagbuot sa Ginoo, dili siya magpasaylo sa iyang mama. So, asa ka padulong? Mo decide jud kag impyerno. Kay mao may giingon niya dito nga ganahan ako maimpyerno. Di ba mapansin na ninyo kung dili ninyo gusto jud magbago?
Maglagot mo sa inyong bana, sa inyong asawa, 'di ba? Inyong mga usay murag bala mo diya, mga na. Nagtuo mo mahadlokon mi ninyo. Imuha man ang kalag mo adto impierno, ay may apil-apila diha. Amo diha. Basig nagtuo mo ba nga uyun-uyunan pa ta mo nga kwan maski unsaon ninyo diri sa tuang team mag let the group mo, bala ka mo balik diha. Oh. Ikaw man na desisyon man na ninyo. Mao na nga ayaw mo pataka og let the group sa tuang team. Imuha man ang desisyon. Paghawa sa mga kwan, sa mga 5,000 gipakaon ni Jesus Christ. Habol pud ka, niana si Jesus Christ kay Peter. Kamo mohawa pud mo niana Jesus Christ kay Peter. Ngano mohawa man ko niana si Peter? You have the word of eternal life. Pwede nga nisipyat ka, pero na kay revelation sa Ginoo. Tama? Dili jud mamugong ang Ginoo sa mga tao nga dili gusto magbag-o. Basi nagtuo mo ba nga ako pod pugngan ta mo kung dili niyo gusto magbago, dili ana. Mao na nga ayaw minyo apila-apila din ni kung dili niyo mo maggusto yung magbago. No, kay nagtinarong ta din ni. Mao na nga ngayon magtabang sa Ginoo, willing jud mi mo tabang sa inyo ha basta gusto mong bago. Tagan kay diri. Oh, like for example, si Amor, mo na siya pa-pray ko ba? Naman. Mo pray ko sa mo, kailakon pa ko mo pray. Kana nga heart ba, na mo yung gina-go through, pero mga yung magtabang. Magpa-pray mo, si Cariloy, magpa-pray, ana, musipyat ka may, balik na sad, ana, willing. Pero kung dili ka gusto magbago, naunsa, no? Pwede gana-gani ko sa ila, kilar nila na ko, alawan na lang niya itong mga brothers dire, oh. Tag 5 na pulo na katuig sa team, 5 na katuig sa team, 3 na katuig sa team. Di naman na mga perfect, pero gusto magbago. Tama? Wala tigi pang condemn sa inyo ha, diri. Kaso lang mo correct mi sa inyo nga wala mi nalipay nga gapadayon mo sa inyong sala. Amen? Pero ga-pray mi sa inyo nga gyapon. Pero makita man namo nga gusto jud ninyo magbago. Gusto jud ninyo magbago, di mo help jud sa inyo ha. Amen?